May mga tao na hindi natatakot mag-isa. Habang ang iba ay naghahanap ng kasama para hindi maramdaman ang katahimikan, may mga tao namang pinipili ang solitude, ang pagiging mag-isa. Pero alam mo ba, ayon sa psychology, ang taong komportable sa pag-iisa ay kadalasang may mas malalim na pag-iisip, mas matibay na emosyon at mas malinaw na pagkilala sa sarili. Sa mundong puno ng ingay, social media at walang tigil na pakikipag-usap sa iba, ang kakayahang manatiling mag-isa ng payapa ay isang bagay na bihira, pero napakalakas. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang psychology ng solitude at kung bakit may mga taong mas pinipili ang katahimikan kaysa sa maraming kasama. At maaaring sa dulo ng video na ito, mas maiintindihan mo kung bakit minsan ang pag-iisa ay hindi kahinaan, kundi isang uri ng kapangyarihan ng isip. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Ang sikreto ng taong mas pinipiling mapag-isa ayon sa psychology. Sa unang tingin, kapag may taong madalas mag-isa, madaling isipin ng iba na siya ay malungkot, mahiyain o may problemang pinagdadaanan. Sa maraming kultura, mas pinapaboran ang pagiging palakaibigan, madaldal at laging may kasama. Kaya kapag may taong tahimik at mas pinipiling mapag-isa, minsan ay napagkakamalan itong kakaiba o hindi normal. Pero ayon sa psychology, hindi lahat ng taong nag-iisa ay nag-iisa dahil wala silang kasama. Marami sa kanila ang sadyang pinipili ang solitude. Ibig sabihin, pinipili nilang magkaroon ng oras na sila lamang ang kasama ng kanilang sariling isip. Isa sa mga sikreto ng taong mas pinipiling mag-isa ay ang kanilang malalim na pag-iisip. Ang mga taong komportable sa solitude ay kadalasang mas nagkakaroon ng oras para mag-reflect. Sa katahimikan, mas naririnig nila ang sarili nilang mga ideya, tanong at pananaw tungkol sa buhay. Hindi sila agad nadadala ng opinyon ng ibang tao dahil nasanay silang pag-isipan ang mga bagay ng mag-isa. Isa pa sa mga dahilan ay ang mas matibay na koneksyon sa sarili. Kapag ang isang tao ay sanay na mag-isa, mas nakikilala niya kung sino talaga siya. Mas malinaw sa kanya kung ano ang gusto niya, ano ang ayaw niya, at ano ang tunay na mahalaga sa kanyang buhay. Hindi niya kailangang laging umasa sa validation ng ibang tao para maramdaman na sapat siya. Ang taong komportable sa pag-iisa ay kadalasang mas emotionally independent. Hindi sila madaling maapektuhan kapag wala silang kasama o kapag may mga taong umaalis sa kanilang buhay. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil natutunan nilang maging kumpleto kahit sila lamang. Sa psychology, may malaking pagkakaiba ang loneliness at solitude. Ang loneliness ay pakiramdam ng kakulangan sa koneksyon sa ibang tao. Pero ang solitude ay isang conscious choice. Ito ay desisyon ng isang tao na bigyan ng sarili ng espasyo para mag-isip, magpahinga at mas maintindihan ang sarili. Isa pang mahalagang katangian ng mga taong mas pinipiling mag-isa ay ang kanilang kakayahang protektahan ang kanilang mental energy. Hindi lahat ng tao ay may parehong antas ng energy para sa social interaction. May mga taong mabilis mapagod kapag napapaligiran ng maraming tao o maraming ingay. Kaya para sa kanila, ang pag-iisa ay parang pagre-recharge ng kanilang isip at emosyon. Kapag nagkaroon sila ng sapat na oras sa katahimikan, mas nagiging malinaw ang kanilang pag-iisip. Mas nakakapagdesisyon sila ng mas maayos at mas nagiging kalmado sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Minsan, ang taong tahimik sa isang sulok ay hindi naman talaga umiiwas sa mundo. Ang totoo, pinipili lamang niya kung saan niya ilalagay ang kanyang oras, energy at atensyon. 2. Bakit mas lumalakas ang isip ng taong marunong mag-isa? Ayon sa psychology. Sa mundo ngayon, maraming tao ang halos hindi nasanay sa katahimikan. Kapag walang kausap, walang notification sa phone, o walang kasama, agad silang nakakaramdam ng pagkabagot o pagiging hindi komportable.
Para sa iba, ang pag-iisa ay parang isang bagay na kailangang iwasan. Pero ayon sa psychology, ang kakayahang mag-isa ng payapa ay isang mahalagang senyales ng mental strength. Ang taong marunong mag-isa ay kadalasang may mas matibay na isip at mas malinaw na pag-unawa sa sarili. Kapag ang isang tao ay natutong gumugol ng oras na siya lamang, nagkakaroon siya ng pagkakataon na mas makilala ang sarili niyang mga iniisip at nararamdaman. Sa katahimikan, mas napapansin niya ang kanyang mga pangarap, mga takot at mga desisyong kailangang gawin sa buhay. Maraming tao ang laging abala sa pakikipag-usap sa iba o sa pakikinig sa opinyon ng paligid. Dahil dito, minsan ay hindi na nila naririnig ang sariling boses ng kanilang isip. Pero kapag ang isang tao ay marunong mag-isa, natututo siyang makinig sa sarili niyang pag-iisip. Ang ganitong uri ng pagninilay ay nagpapalakas ng kakayahan ng isip na mag-analyze at magdesisyon. Hindi siya basta-basta naaapektuhan ng pressure ng ibang tao dahil sanay siyang pag-isipan ang mga bagay ng mag-isa. Isa pang dahilan kung bakit lumalakas ang isip ng taong marunong mag-isa ay dahil natututo siyang maging emotionally independent. Ibig sabihin, hindi niya kailangang laging may kasama para maramdaman ang kapayapaan o kasiyahan. Kaya kahit may mga panahong nag-iisa siya, hindi siya agad nadadala ng lungkot o insecurity. Ang taong sanay sa pag-iisa ay kadalasang mas kalmado sa pagharap sa problema. Kapag may dumating na hamon sa buhay, hindi siya agad nagpapanik. Dahil nasanay siyang mag-isip ng tahimik, mas kaya niyang pag-aralan ang sitwasyon bago gumawa ng desisyon. Sa psychology, ang kakayahang maging komportable sa sariling presensya ay isang mahalagang bahagi ng emotional maturity. Kapag ang isang tao ay hindi natatakot na makasama ang sarili niyang isip, mas nagiging matatag siya sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Hindi ibig sabihin nito na ayaw na niyang makisama sa ibang tao. Ang totoo, mas nagiging mas maayos pa ang kanyang pakikitungo sa iba. Dahil kilala niya ang sarili niya, mas malinaw din ang kanyang boundaries at mas alam niya kung anong klaseng relasyon ang gusto niyang panatilihin. Ang pag-iisa ay hindi palaging tanda ng paglayo sa mundo. Minsan ito ay paraan ng isang tao para patatagin ang kanyang isip at emosyon. 3. Solitude. Ang tahimik na kapangyarihan ng taong hindi takot mag-isa. Sa panahon ngayon, maraming tao ang natatakot sa katahimikan. Kapag walang kausap, walang kasama, o walang ingay sa paligid, pakiramdam nila ay may kulang. Kaya ginagawa ng marami ang lahat para laging may distraction, may kausap, o may bagay na pinagkakaabalahan. Pero may mga tao na kabaligtaran. May mga taong hindi natatakot sa katahimikan. Hindi sila nababagot kapag sila ay mag-isa. Sa halip, natatagpuan nila ang kapayapaan sa mga sandaling walang ingay at walang kaguluhan. Ito ang tinatawag sa psychology na solitude. Hindi ito simpleng pag-iisa dahil wala kang kasama. Ang solitude ay isang kusang pagpili na magkaroon ng oras para sa sarili. Para sa maraming tao, ang pag-iisa ay parang kahinaan. Pero sa mas malalim na pagtingin ng psychology, ang kakayahang maging komportable sa pag-iisa ay isang tahimik na kapangyarihan. Kapag ang isang tao ay hindi natatakot mag-isa, hindi siya madaling kontrolin ng opinyon ng ibang tao. Hindi niya kailangang sundin ang lahat ng sinasabi ng paligid para lamang maramdaman na siya ay tanggap. Ang taong may ganitong uri ng lakas ay marunong magtiwala sa sarili niyang pag-iisip. Kapag may kailangan siyang desisyunan, hindi siya agad naaapektuhan ng pressure ng grupo o ng takot na hindi sumang-ayon ng iba. Sa katahimikan ng solitude, mas nagiging malinaw ang mga bagay. Mas nakakapag-isip ang isang tao nang walang distraksyon. Mas naiintindihan niya ang kanyang mga emosyon, ang kanyang mga layunin at ang direksyon na gusto niyang tahakin sa buhay. Ang mga sandaling ito ng pag-iisa ay nagiging panahon ng pagbuo ng mas matibay na pagkatao. Habang ang iba ay natatakot na harapin ang sarili nilang isip, ang taong hindi takot mag-isa ay natutong tanggapin at unawain ang sarili. Dahil dito, mas nagiging matatag ang kanyang emosyon. Hindi siya agad nasisira kapag may mga taong hindi umunawa sa kanya. Hindi rin siya madaling maapektuhan ng mga opinyon na walang tunay na halaga sa kanyang buhay.
Ang solitude ay nagbibigay din ng pagkakataon para sa creativity at malalim na pag-iisip. Maraming ideya at bagong pananaw ang lumalabas kapag ang isip ay may espasyo at katahimikan. Sa mga sandaling walang ingay ng mundo, mas naririnig ng isang tao ang sariling boses ng kanyang isip. At sa boses na iyon, unti-unti niyang nakikilala kung sino talaga siya. 4. Kapag nasanay kang mag-isa, ito ang nangyayari sa isip mo ayon sa psychology. Sa simula, ang pag-iisa ay maaaring hindi komportable. Kapag nasanay ang isang tao na laging may kausap, may kasama, o may ingay sa paligid, ang katahimikan ay maaaring magdulot ng kakaibang pakiramdam, para bang may kulang o may bagay na hindi tama. Pero habang tumatagal, may kakaibang pagbabago na nangyayari sa isip ng taong natutong maging komportable sa pag-iisa. Ayon sa psychology, kapag ang isang tao ay nasanay sa solitude, unti-unting nagiging mas malinaw ang kanyang pag-iisip. Kapag walang masyadong distraksyon mula sa ibang tao o sa paligid, nagkakaroon ng pagkakataon ang isip na magpahinga at mag-organize ng mga iniisip. Sa ganitong mga sandali, mas nagiging aware ang isang tao sa sarili niyang emosyon. Mas napapansin niya kung ano ang nagpapasaya sa kanya, kung ano ang nagbibigay sa kanya ng stress, at kung ano ang tunay na mahalaga sa kanyang buhay. Isa sa mga unang pagbabago na nangyayari ay ang mas malalim na self-awareness. Kapag may oras ang isang tao na makasama ang sarili niyang isip, mas nakikilala niya ang kanyang mga reaksyon, ugali, at mga desisyon. Sa halip na basta sumunod sa agos ng ginagawa ng ibang tao, natututo siyang pag-isipan ang mga bagay bago kumilos. Dahil dito, mas nagiging maingat at mas nagiging matalino ang kanyang mga desisyon. Habang nasasanay ang isip sa katahimikan, nagiging mas kalmado rin ang emosyon. Hindi na agad nagiging magulo ang isip kapag may problema o may hindi inaasahang nangyari. Ang taong sanay mag-isa ay mas may kakayahang huminto, mag-isip at pag-aralan ang sitwasyon bago mag-react. May isa pang mahalagang epekto ang pagiging sanay sa pag-iisa. Unti-unting nababawasan ang takot sa pagiging mag-isa. Maraming tao ang nananatili sa mga sitwasyon o relasyon na hindi na mabuti para sa kanila dahil natatakot silang maiwan o mawalan ng kasama. Pero kapag ang isang tao ay nasanay na sa sariling presensya, hindi na siya madaling matakot sa ganitong sitwasyon. Alam niyang kaya niyang maging maayos kahit wala ang ibang tao. Dahil dito, mas nagiging matibay ang kanyang boundaries. Mas nagiging malinaw kung anong klaseng tao at relasyon lamang ang gusto niyang panatilihin sa kanyang buhay. Ang pag-iisa ay hindi nangangahulugang paglayo sa mundo. Sa maraming pagkakataon, ito ay isang paraan para mas maintindihan ng isang tao ang sarili bago siya muling makihalubilo sa iba. Kapag ang isang tao ay sanay na mag-isa, ang kanyang isip ay nagiging mas malinaw, mas kalmado, at mas matatag. 5. Hindi lahat ng nag-iisa ay malungkot. Ang lihim ng solitude sa psychology. Kapag may taong laging mag-isa, madalas ay mabilis ang paghuhusga ng iba. Iniisip ng marami na baka siya ay malungkot, iniwan ng mga kaibigan o walang gustong makasama. Sa paningin ng maraming tao, ang pag-iisa ay parang senyales na may kulang sa buhay ng isang tao. Pero ayon sa psychology, hindi lahat ng nag-iisa ay malungkot. Sa katunayan, may mga taong mas nakakaramdam ng kapayapaan at kalinawan ng isip kapag sila ay nag-iisa. Ang mahalagang pagkakaiba ay nasa pagitan ng loneliness at solitude. Ang loneliness ay isang emosyon na nagmumula sa pakiramdam na kulang ang koneksyon sa ibang tao. Ito ang uri ng pag-iisa na masakit at mabigat sa pakiramdam. Samantala, ang solitude ay isang kusang pagpili. Ito ay desisyon ng isang tao na magkaroon ng oras para sa sarili. Hindi dahil wala siyang kasama, kundi dahil alam niyang mahalaga rin ang katahimikan para sa kanyang isip at emosyon. Ang taong pinipili ang solitude ay kadalasang mas komportable sa sarili niyang presensya. Hindi niya kailangan ng maraming tao sa paligid para maramdaman na siya ay buo o sapat. Sa mga sandaling nag-iisa siya, nagkakaroon siya ng pagkakataon na mag-isip ng mas malalim. Mas naiintindihan niya ang kanyang mga emosyon, ang kanyang mga pangarap,
at ang mga bagay na tunay na mahalaga sa kanyang buhay. Isa sa mga lihim ng solitude ay ang kakayahan nitong bigyan ng espasyo ang isip. Sa mundong puno ng ingay, opinyon, at walang tigil na impormasyon, ang katahimikan ay nagiging isang bihirang pagkakataon para makapagpahinga ang isip. Kapag may ganitong espasyo ang isang tao, mas nagiging malinaw ang kanyang pag-iisip. Mas nakakapagdesisyon siya nang hindi nadadala ng pressure ng ibang tao. Ang taong komportable sa pag-iisa ay kadalasang mas may kontrol sa kanyang emosyon. Hindi siya madaling maapektuhan ng mga bagay na sinasabi ng iba dahil mas kilala niya ang sarili niyang halaga. Hindi ibig sabihin nito na ayaw na niyang makasama ang ibang tao. Sa halip, mas pinipili niya kung sino lamang ang bibigyan ng oras at atensyon. Ang mga relasyon na pinapanatili niya ay kadalasang mas totoo at mas makabuluhan. Dahil hindi siya nakikipag-ugnayan sa iba dahil lamang sa takot na mag-isa. 6. Bakit mas malalim mag-isip ang taong komportable sa pagiging mag-isa? Sa mundo na puno ng ingay, mabilis na usapan, at walang tigil na distraksyon, bihira na ang mga sandaling tahimik ang paligid. Maraming tao ang sanay na laging may kausap, may pinapanood, o may bagay na pinagkakaabalahan. Dahil dito, minsan ay nawawala ang pagkakataon para sa malalim na pag-iisip. Pero may mga tao na komportable sa pagiging mag-isa. Hindi sila agad naghahanap ng kasama kapag may pagkakataong mapag-isa. Sa halip, ginagamit nila ang katahimikan bilang panahon para mag-isip at mag-reflect. Ayon sa psychology, ang taong komportable sa pag-iisa ay kadalasang nagkakaroon ng mas malalim na paraan ng pag-iisip. Kapag walang masyadong distraksyon mula sa paligid, mas nagkakaroon ng espasyo ang isip para pag-aralan ang mga ideya, karanasan at mga pangyayari sa buhay. Sa katahimikan, mas nagiging malinaw ang mga tanong na madalas ay hindi napapansin sa gitna ng ingay ng araw-araw na buhay. Mas napag-iisipan ng isang tao ang dahilan ng kanyang mga desisyon, ang kanyang mga pagkakamali at ang mga aral na maaari niyang matutunan mula sa mga ito. Ang ganitong uri ng pagninilay ay tumutulong sa paghubog ng mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa mundo. Kapag ang isang tao ay may oras na pag-isipan ng kanyang mga karanasan, mas nagiging malinaw kung ano ang kanyang mga pinahahalagahan at kung anong direksyon ang gusto niyang tahakin. Isa pang dahilan kung bakit mas nagiging malalim ang pag-iisip ng taong komportable sa pag-iisa ay dahil hindi siya agad naaapektuhan ng opinyon ng iba. Kapag ang isang tao ay laging napapalibutan ng maraming boses at pananaw, minsan ay nahihirapan siyang tukuyin kung alin ang tunay niyang paniniwala. Pero kapag may oras siyang mag-isa, mas naririnig niya ang sariling boses ng kanyang isip. Mas nagkakaroon siya ng pagkakataon na bumuo ng sariling pananaw nang hindi agad nadadala ng pressure ng paligid. Ang mga taong sanay sa pag-iisa ay kadalasang mas mapagmasid din sa mga bagay sa paligid. Dahil hindi sila laging abala sa pakikipag-usap o pakikisalamuha, mas napapansin nila ang maliliit na detalye na madalas hindi napapansin ng iba. Ang mga simpleng obserbasyon na ito ay nagiging bahagi ng kanilang pag-unawa sa mga tao at sa mga sitwasyon. Dahil dito, mas nagiging maingat at mas matalino ang kanilang mga reaksyon sa iba't ibang pangyayari. Ang pagiging komportable sa pag-iisa ay hindi nangangahulugang ayaw ng isang tao sa ibang tao. Sa halip, ito ay nagpapakita na kaya niyang maging payapa kahit wala siyang kailangang patunayan sa iba. Sa katahimikan ng mga sandaling mag-isa, nagkakaroon ng pagkakataon ng isip na mag-isip ng mas malalim, mas malinaw, at mas maingat. 7. Ang psychology ng taong hindi kailangang may kasama para maging masaya. Maraming tao ang naniniwala na ang kaligayahan ay nagmumula sa pagkakaroon ng maraming kaibigan, maraming kasama, o maraming taong nakapaligid sa kanila. Para sa iba, kapag nag-iisa ang isang tao, iniisip agad nila na baka ito ay malungkot o may kulang sa kanyang buhay. Pero ayon sa psychology, may mga taong hindi kailangang laging may kasama para maramdaman ang kaligayahan. May mga tao na natutong maging masaya kahit sila ay nag-iisa.
Ang ganitong uri ng kaligayahan ay nagmumula sa pagiging komportable sa sarili. Kapag ang isang tao ay may malalim na pag-unawa sa kanyang sarili, hindi niya kailangang umasa sa presensya ng ibang tao para maramdaman na siya ay buo. Ang taong hindi kailangang may kasama para maging masaya ay kadalasang may matibay na emotional independence. Ibig sabihin, kaya niyang pamahalaan ang kanyang emosyon nang hindi umaasa sa patuloy na validation o atensyon mula sa ibang tao. Kapag ang isang tao ay may ganitong uri ng pag-iisip, mas nagiging payapa ang kanyang buhay. Hindi siya madaling maapektuhan ng mga sitwasyon kung saan wala siyang kasama. Sa halip, ginagamit niya ang mga sandaling iyon para magpahinga, mag-isip, o gawin ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Isa sa mga dahilan kung bakit nagiging posible ito ay dahil natutunan ng taong ito na pahalagahan ang sarili niyang oras. Alam niya na hindi lahat ng sandali ay kailangang punuin ng pakikipag-usap o pakikisalamuha. May mga pagkakataon na ang katahimikan at pag-iisa ay nagiging panahon para sa pagre-recharge ng isip at emosyon. Kapag may sapat na oras ang isang tao para sa sarili, mas nagiging malinaw ang kanyang pag-iisip at mas nagiging balanse ang kanyang emosyon. Ang taong masaya kahit mag-isa ay kadalasang hindi rin madaling ma-pressure ng ibang tao. Dahil hindi siya natatakot sa pag-iisa, hindi niya kailangang sumama sa mga sitwasyon o relasyon na hindi naman talaga nagbibigay ng halaga sa kanyang buhay. Mas pinipili niya ang mga relasyon na totoo at may lalim kaysa sa mga koneksyon na mababaw at pansamantala lamang. Hindi ibig sabihin nito na ayaw na niyang makasama ang ibang tao. Sa katunayan, ang mga taong ganito ay kadalasang mas nagiging mabuting kaibigan at kasama. Dahil hindi sila nakikipag-ugnayan sa iba dahil sa takot na mag-isa, kundi dahil tunay nilang pinahahalagahan ang relasyon. 8. Kapangyarihan ng katahimikan. Ano ang ginagawa ng solitude sa isip ng tao? Sa mundong puno ng ingay, mabilis na galaw, at walang tigil na impormasyon, bihira na ang mga sandaling tunay na tahimik. Halos bawat oras ng araw ay may tunog ng mga sasakyan, usapan ng mga tao, o mga notification mula sa mga gadget. Dahil dito, maraming tao ang hindi nasanay sa katahimikan. Kapag biglang napunta ang isang tao sa sitwasyon na siya ay nag-iisa at tahimik ang paligid, minsan ay nakakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Para bang may kulang o may bagay na hindi tama. Pero ayon sa psychology, ang katahimikan ay may mahalagang epekto sa isip ng tao. Ang solitude o kusang pag-iisa ay nagbibigay ng espasyo para sa isip na makapagpahinga. Kapag ang isang tao ay patuloy na nakakatanggap ng impormasyon at opinyon mula sa paligid, napapagod din ang kanyang isip. Kailangan din nito ng panahon para magproseso ng mga karanasan at ideya. Sa katahimikan, unti-unting nagiging malinaw ang mga iniisip ng isang tao. Ang mga tanong na matagal nang nasa isip ay nagkakaroon ng pagkakataon na mapag-isipan ng mas maayos. Ang mga emosyon na dati ay magulo ay nagiging mas madaling maintindihan. Isa sa mga kapangyarihan ng solitude ay ang kakayahan nitong palalimin ang self-awareness ng isang tao. Kapag walang distraksyon mula sa ibang tao o sa paligid, mas napapansin ng isang tao ang sarili niyang reaksyon, pag-iisip at nararamdaman. Sa ganitong paraan, mas nakikilala niya ang kanyang sarili. Mas naiintindihan niya kung bakit siya nagagalit, bakit siya nasasaktan, at kung ano ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa kanya. Ang katahimikan ay nagbibigay din ng pagkakataon para sa mas malalim na pag-iisip. Kapag ang isip ay hindi overloaded ng ingay at impormasyon, mas nagiging bukas ito sa mga bagong ideya at pananaw. Maraming malikhaing ideya ang lumalabas sa mga sandaling tahimik ang paligid. Ito ay dahil ang isip ay may sapat na espasyo para mag-isip ng malaya at hindi nahahati ang atensyon sa maraming bagay. Ang solitude ay nakakatulong din sa emotional balance ng isang tao. Kapag may oras siyang mapag-isa, mas nagkakaroon siya ng pagkakataon na huminga mula sa stress ng araw-araw na buhay. Sa katahimikan, mas nagiging kalmado ang isip at mas bumababa ang tensyon na dala ng mga problema at responsibilidad. 9.
Kapag natutunan mong mag-isa, ito ang nagbabago sa pagkatao mo ayon sa psychology. Para sa maraming tao, ang pag-iisa ay isang bagay na iniiwasan. Kapag walang kasama o walang kausap, mabilis na lumalabas ang pakiramdam ng pagkabagot o lungkot. Kaya ginagawa ng marami ang lahat para hindi maranasan ang matagal na oras ng pagiging mag-isa. Pero ayon sa psychology, may mga mahalagang pagbabago na nangyayari sa pagkatao ng isang tao kapag natutunan niyang maging komportable sa pag-iisa. Sa simula, maaaring hindi madali ang pagharap sa katahimikan. Kapag ang isang tao ay biglang nagkaroon ng maraming oras na siya lamang ang kasama ng kanyang isip, maaaring lumabas ang iba't ibang iniisip at emosyon na dati ay natatabunan ng ingay ng araw-araw na buhay. Ngunit habang nasasanay ang isang tao sa mga sandaling ito, unti-unting nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa sarili. Mas nagiging malinaw kung sino siya, ano ang kanyang mga paniniwala, at kung ano ang tunay na mahalaga sa kanyang buhay. Isa sa mga unang pagbabago ay ang pagtaas ng self-awareness. Kapag may sapat na oras ang isang tao para mag-isip at mag-reflect, mas napapansin niya ang kanyang mga ugali, reaksyon, at mga desisyon. Sa ganitong paraan, mas nagiging conscious siya sa mga bagay na ginagawa niya at mas nagiging maingat sa mga susunod niyang hakbang sa buhay. Ang pagiging komportable sa pag-iisa ay nagdudulot din ng mas matibay na emotional strength. Kapag ang isang tao ay hindi natatakot na mag-isa, hindi siya madaling maapektuhan ng takot na maiwan o mawalan ng kasama. Dahil dito, mas nagiging malaya siya sa paggawa ng mga desisyon na tunay na naaayon sa kanyang mga pinahahalagahan. Ang isang taong natutong mag-isa ay kadalasang mas nagiging selective sa mga taong pinapapasok niya sa kanyang buhay. Hindi na siya basta sumasama sa mga sitwasyon o relasyon na hindi naman nagbibigay ng tunay na halaga. Mas pinipili niya ang mga koneksyon na may respeto, pag-unawa at tunay na kahulugan. Habang tumatagal, ang mga sandali ng pag-iisa ay nagiging panahon ng paghubog ng mas matibay na pagkatao. Sa katahimikan, natututo ang isang tao na tanggapin ang kanyang mga kahinaan at palakasin ang kanyang mga kakayahan. Ang pag-iisa ay nagiging pagkakataon para ayusin ang isip, linawin ang mga layunin at maghanda para sa mga susunod na hakbang sa buhay. 10. Solitude mindset. Bakit mas nagiging malakas ang taong sanay sa pag-iisa? Sa isang mundo na palaging konektado, parang naging normal na ang laging may kausap, may kasama at may interaksyon sa ibang tao. Dahil dito, marami ang naniniwala na ang lakas ng isang tao ay nasusukat sa dami ng kanyang kaibigan o sa lawak ng kanyang social circle. Pero ayon sa psychology, may ibang uri ng lakas na hindi agad napapansin. Ito ang lakas na nagmumula sa kakayahang maging komportable sa pag-iisa. Ang tinatawag na solitude mindset ay ang paraan ng pag-iisip ng isang taong hindi natatakot na gumugol ng oras na siya lamang ang kasama ng kanyang isip. Para sa kanya, ang pag-iisa ay hindi isang problema, kundi isang pagkakataon. Kapag ang isang tao ay sanay sa pag-iisa, natututo siyang umasa sa sarili niyang pag-iisip. Hindi niya kailangang laging humingi ng opinyon o pag-aproba mula sa ibang tao bago gumawa ng desisyon. Dahil dito, mas nagiging matatag ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Alam niyang kaya niyang pag-aralan ang mga sitwasyon at gumawa ng desisyon kahit walang impluwensya ng ibang tao. Ang taong may solitude mindset ay kadalasang mas malinaw din ang mga boundaries sa kanyang buhay. Dahil hindi siya natatakot na mag-isa, hindi niya kailangang manatili sa mga relasyon o sitwasyon na hindi na mabuti para sa kanya. Mas nagiging malaya siyang piliin kung sino lamang ang papayagan niyang maging bahagi ng kanyang buhay. Ang pagiging sanay sa pag-iisa ay nagbibigay din ng pagkakataon para sa mas malalim na pagninilay. Sa katahimikan, mas nagiging malinaw ang mga layunin at direksyon na gustong tahakin ng isang tao. Kapag ang isip ay hindi laging nahahati sa maraming distraksyon, mas nagiging organisado ang mga ideya at plano para sa hinaharap. Ang solitude mindset ay tumutulong din sa isang tao na maging mas kalmado sa harap ng mga hamon ng buhay. Kapag may problema, hindi siya agad nagiging impulsive o emosyonal sa kanyang reaksyon. Sa halip na sanay siyang huminto, mag-isip at pag-aralan muna ang sitwasyon bago kumilos.
Hindi ibig sabihin nito na ang taong sanay sa pag-iisa ay ayaw sa ibang tao. Ang totoo, mas pinapahalagahan pa nga niya ang mga taong tunay na mahalaga sa kanyang buhay. Dahil hindi siya nakikipag-ugnayan sa iba dahil sa takot na mag-isa, kundi dahil tunay niyang pinipili ang mga relasyon na may halaga at kahulugan. Sa huli, ang tunay na lakas ng taong sanay sa pag-iisa ay nagmumula sa kanyang kakayahang maging buo kahit siya lamang. Hindi siya madaling matakot sa katahimikan dahil alam niyang sa mga sandaling iyon, mas nakikilala niya ang sarili at mas napapalakas ang kanyang isip. At sa ganitong paraan, ang solitude mindset ay nagiging isang tahimik ngunit makapangyarihang pundasyon ng isang matatag na pagkatao. Bago natin tapusin ang video na ito, tandaan mo ang isang mahalagang bagay. Sa mundong puno ng ingay, maraming tao ang natatakot sa katahimikan. Marami ang umiiwas sa pag-iisa dahil iniisip nila na ito ay tanda ng lungkot o kahinaan. Pero ayon sa psychology, ang kakayahang maging komportable sa pag-iisa ay isa sa mga tahimik na palatandaan ng isang malakas na isip. Sa mga sandaling ikaw ay nag-iisa, doon mo mas nakikilala ang sarili mo. Doon nagiging malinaw ang iyong mga iniisip, ang iyong mga desisyon at ang direksyon na gusto mong tahakin sa buhay. Ang solitude ay hindi paglayo sa mundo. Ito ay isang pagkakataon para mas palakasin ang iyong isip, emosyon at pagkatao. Kaya kung minsan ay pinipili mong mapag-isa, huwag mong isipin na may mali sa iyo. Maaaring sa katahimikan na iyon, unti-unti mong binubuo ang isang mas matibay at mas malinaw na bersyon ng iyong sarili. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.